Bakit hindi mo pa ba siya hiwalayan, Leandro? Wala ka namang pagmamahal sa kanya, diba? Ano bang pinaplano mo? Tanong ni Belinda sa kanyang nobyong si Leandro sabay buga ng usok ng sigarilyo. Belinda, mahal ko. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto ko munang maranasan ni Chloe ang pait sa akin. Pinaranas ng kanyang mga bastardong magulang kina mom and dad. She deserves to suffer. At isa pa, kailangan ko munang bawiin ang yamang tinatamasa nila ngayon. Na orihinal namang pag-aangkin ng mga magulang ko. Hindi ko mapapalampas to. Saka na ako magpapakilala kapag nagmakaawa na siya sa harapan ko at lumuhod para patawarin siya. Dahil kasalanan ng puno, kasalanan din ng bunga. Sagot naman ni Leandro kay Belinda. Lumapit naman ang babae kay Leandro tsaka umupo na sa may kanlungan nito. Just make sure na hindi ito magtatagal, Leandro. I badly want to move to Europe. Napakaraming oras na nasasayang natin dito. Gawin mo ang nararapat. Anas ang babae. I will. Sagot naman ni Leandro tsaka hinalikan na sa labi si Belinda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sweetie, I am so excited na maikasal na tayo. Kahit sina Mommy sobrang excited na rin dahil sa wakas ay magkakatuluyan na rin tayo. Masayang sabi ni Chloe, ang unika iha ng mag-asawang Domingo at isa sa pinakakilalang pamilya sa industriya ng pagninegosyo. Sa makalwa nga ay nakatakda na silang ikasal ni Leandro Chavez. Siya namang anak ng mga Delphine. Ayon sa sabi-sabi ay ampon lamang ito, ngunit ni isa sa kanyang mga naging interviews ay wala pang binibitawang pag-amin si Leandro. Maituturing nga na love of her life si Chloe ni Leandro. Tahimik lang kasi itong si Chloe, may pagka-conservative at hindi sanay makihalubilo. Dahil mahiyain ito, tanging kay Leandro lamang nakadepende si Chloe at dito na umiikot ang buong mundo niya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Leandro. Really? Ako rin. Sobrang excited na rin ako. Sayang nga lang at hindi mo lang makikita ni ng mom at dad ang kanilang uniko iho na masayang kasal sa babaeng kanyang pinakamamahal. But that's okay. I know that they're watching me from heaven. Sagot naman ni Leandro. Pareho na ngang patay ang kanyang mga magulang, ilang taon na rin ang nakakaraan. Kung yaman naman ang pag-uusapan, ay masasabing nasa average lamang ang pamilya ni na Leandro. Ilang beses na rin kasing na-bankrupt ang negosyo nito kaya naman pamilya ni na Chloe ang laging sumasalo dito. Siya nga pala, kapag naikasal na tayo, baka hindi na muna ma-turn over sa atin ni Daddy ang kumpanya at iba pang properties. I-enjoy na muna raw natin ang pagiging mag-asawa. At saka kay kuya yata nila balak na ipahawak ang kumpanya at iba pang mga negosyo. Sabi naman ni Chloe. Natigilan naman siya sa biglang reaksyon ni Leandro. What? Napalakas pa nga ang boses ni Leandro na ikinabigla ni Chloe. Sweetie, sabi ni Chloe. Tila natauhan naman si Leandro kaya naman humingi siya ng paumanhin at muli nang ibinaba ang tono. Oh, sorry for my reaction. Nabigla lang ako. Paghingi ng paumanhin ni Leandro kay Chloe. That's okay, sweetie. At saka sabi ko rin kina Mommy na hindi naman tayo nagmamadali. Hindi din naman natin kailangan yan dahil ang gusto ko naman ay manirahan lang sa province with you and a peaceful life. Just simple as that. Hindi ba yun naman ang pangarap natin? Sabi pa ni Chloe. Kahit hindi ipahalata ni Leandro ang kanyang nararamdaman ay hindi niya maitatanggi na hindi niya nagugustuhan ng sinabing iyon ni Chloe dahil ang totoo ay kumpanya lang naman ang habol niya at wala rin naman siyang nararamdamang pagmamahal para kay Chloe. Yeah, tama ka. Pagsisinungaling ni Leandro. Niyakap naman ni Chloe ang kanyang braso. Kaya naman, pagkakasal, kailangan na nating trabahuhin ang ating panganay para magtuloy-tuloy na yung blessing sa buhay natin. Sa pagkakataong yon ay tumanguna nga lamang si Leandro.
kahit na hindi siya sang-ayon sa kagustuhang iyon ni Chloe. Noong sumunod na araw ay nakipagkita naman si Chloe sa kanyang kaibigang si Rain upang mamili ng kanyang ibang gamit tulad ng makeup at iba pang mga kolorete sa mukha at muli ay napagkwentuhan nila si Leandro. Batid kasi ni Rain kung gaano talagang kagusto at kamahal nitong si Chloe si Leandro kaya naman bilang kaibigan niya ay full support siya rito anuman ang mangyari. Chloe, I'm so happy for you. Sa wakas may ikakasal na rin kayo ni Leandro. Akala ko balak niyo pa talagang patagalin dun din naman ang punta ninyo. Basta Chloe, sobrang happy talaga ako para sa'yo. Bungad na sabi ni Rain sa kanyang matalik na kaibigan na si Chloe. Wala namang mapagsidna ng galak ni Chloe dahil dream come true sa kanyang maikasal sa isang lalaki na tunay niyang minamahal. Ang tingin halos ng lahat ng tao sa kanilang relasyon ni Leandro ay perpekto at wagas. Maraming ang naiinggit kay Chloe dahil sa dinami-rami ng nagkakandara pa sa maskuladong si Leandro ay si Chloe na mahinhin pa at tahimik ang nagustuhan nito. Anak ng mayamang Domingo si Chloe at kilala ang kanyang pamilya sa buong bansa. Mayaman at mataas ang pinag-aralan ni Chloe kaya naman halos lahat ng mga manliligaw niya ay mayayaman din katulad ni Leandro na anak naman ng mga Chavez na nagmamay-ari ng mga sikat na kasino sa bansa. Ngunit ngayon ay parehong pumanaw na. Sobrang saya ko rin, Rain, kung alam mo lang. Alam mo yung feeling na kahit mag-iisang taon pa lang kami ni Leandro pero pakiramdam ko ay sobrang tagal na namin. I love him so much, Rain. Yung feeling na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. He is my soulmate at sa kanya ko lang naramdaman to. Buong puso namang sagot ni Chloe sa kanyang kaibigan. At hindi talaga siya magsasawa kahit paulit-ulit nila itong pag-usapan at paulit-ulit na isigaw at ipagmalaki ni Chloe kung gaano niyang kamahal si Leandro at kung gaano siyang ka-excited sa darating nilang kasalan. Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Leandro para sunduin siya. Grabe Chloe, sa makalawa pa ang kasal ninyo pero para ba ngayon pa lang ay sinusundo ka niya na at ihahanda ng ihatid sa simbahan Kilig na sabi ni Rain. Tinapik naman siya ng mahina ng kaibigan sa likod. Baliw ka talaga. O siya, sige na. Mauna na ako, Bes, ha? Bye! Sige, Bes, bye! Sa puntong yon ay nagmarcha na nga si Chloe patungo kay Leandro. Nakasalukuyan namang nakasandal sa kanyang sasakyan at nakahalukip-kip ang dalawang braso habang matalim na minamasdan ng kanyang fiancé na papalapit sa kanya. Hi, sweetie! Saktong dating mo, kakatapos lang din namin mag-shopping ni Rain. Sabi ni Chloe sabay kiss sa labi ng kanyang nobyo. Napagod ka ba? Namumungay ang mga matang tanong ni Leandro kay Chloe. Medyo, pero okay lang kasi nabili ko naman yung mga kailangan kong bilhin. Good, so let's go. Lunch date with me? Sure, sweetie. Habang nasa sasakyan ay hindi na rin naiwasan ng dalawa na pag-usapan ng kanilang nalalapit na kasal. Han, excited ka na ba sa kasal natin? Malambing na tanong ni Chloe sa kanyang nobyong si Leandro habang nakahilig ang ulo sa balikat nito. Oo naman. Hindi na ako makakahintay na maging asawa kita, Han. Sagot naman ni Leandro. Sa makalawa ay kasal na nila Chloe at Leandro. Maraming nag-aabang sa kasalang ito dahil ang mga angkan lang naman nila ang tinitingala ng ibang mga business tycoon sa buong business world. Marami rin na nagsasabi na kapag nagsanib puwersa ang bawat pamilya ay pihadong wala na makakapantay o makakalampas pa sa mga ito. Samantala, na makagaling si Leandro kina Chloe ay kay Belinda naman siya nagpunta. Sa katunayan, si Belinda naman talaga ang kanyang tunay na mahal at hindi si Chloe. Ito talaga ang kanyang tunay na nobya at kasabwat sa lahat ng kanyang maitim na plano. Oh, bakit ba ang init na naman ang ulo mo? Sa tuwing pupunta ka na lang dito, palagi na lang nakasimangot yung mukha mo. Pakiramdam ko tuloy, pagsaka na lang ako ng sama ng loob mo I don't deserve that. Tapos kay Chloe lahat ng magagandang treatment. Sinabi ko naman sa'yo, Leandro, kamalimutan mo na yung kumpanyang yan. Kaya ko namang ibigay sa'yo yung sa akin. Pinagmumukha ka lang tanga ng mga Domingo. Litanya naman sa kanya ni Belinda na ngayon ay kasalukuyan na nagsusuot ng kanyang mga damit na hinubad.
Enough, Belinda. I know that you can buy me the whole earth for me. But it couldn't satisfy me. Hindi ko hahayaan na ganon-ganon na lang yon. Babawiin ko ang kumpanyang yon na inagaw ng mga Domingo. Mas hindi deserve ni Miguel na magpatakbo ng negosyong yun. Hindi ako makakapayag na sa kanya lang mapuntang binabawi ko. That brother of Chloe is useless. He doesn't deserve that title CEO. Mariing sambit naman ni Leandro, nagalit na galit sa buong pamilya ni Chloe. Paano nga kung wala naman pala sa plano nila na paghawakin kayo ni Chloe ng kumpanya? Paano mo pa mababawi yun? Muling tanong ni Leandro. Kung hindi naman mapupunta yun sa akin, mas mabuti pa sigurong wala nang makinabang nun. Makahulugang sabi ni Leandro na may diin at gigil. Nanilisik nga ang mga mata nito na namumula pa na nakatingin sa kawalan. At sinigurado ni Belinda na may naiisip itong hindi magandang balak dahil alam niya na ang mga tingin na yon. What do you mean? What are you planning, Leandro? Tanong ni Belinda, ngunit tahimik lamang si Leandro at hindi na siya sinagot pa. Samantala, isang araw bago ang pag-iisang dibdib ni Leandro at Chloe ay nagpatawag ng isang salo-salo ang mga Domingo at impitado ang lahat ng kanilang mga matatalik na kaibigan. Oh, I'm so happy to see all of you here sa pinaka-importanting araw namin itong pinakamamahal kong si Leandro. Bukas ay mag-iisang dibdib na kami. At sana'y lahat kayo ay naririto. Makarating din bukas sa aming kasal. Enjoy the food! Enjoy the night, everyone! Pagwawakas na speech ni Chloe, sabay palakpakan naman ng mga tao, lalo na nang mag-kiss ang dalawa. Nasa malayo naman si Belinda at masama ang tingin sa kanilang dalawa. Nang matapos ang kanilang mga speech ay nagsimula na rin kumain ang lahat at maging si Leandro ay nagyaya na rin kay Chloe. Let's eat, sweetie. Kanina pa lumilikak ang tiyan ko eh. Sabi ni Leandro kay Chloe. Sure, halika na. Ano bang gusto mong kainin ng pinakamamahal ko? Malambing na tanong naman ni Chloe at doon siya isinama ni Leandro sa may bakanteng round table na may mga nakahain na ring pagkain. Anything, sabi niya. Kung istimahin ay kulang na nga sa 50 mga taong nasa loob ng mansyon na iyon ni na Chloe. Sabay-sabay na rin silang nagkainan at doon ay kumain na rin sina Leandro at Chloe. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla namang nagsabay rin ang pagdaing ng lahat ng sakit ng tiyan. Ganon din ang mga magulang at kapatid ni Chloe na tila ba'y nahihirapan ding huminga. Did you like the food, sweetie? Tanong ni Leandro kay Chloe na para bang nang aasar pa. Nagsimula na rin magkaroon ng trouble sa paghinga si Chloe kaya napahawak ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. I can't breathe. Mom? Dad? Kuya? Sabi ni Chloe dahil kahit nga nahihirapan na rin siyang huminga, ay pinilit pa rin niyang tanawin ang kanyang mga magulang at kuya na ngayon ay bumubula na ang mga bibig. Ako, hindi mo man lang babanggitin? Tanong naman ni Leandro. Anong nangyayari? Sweetie, bring me to the hospital. I can't breathe. Nahihirapang sambit ni Chloe. At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nakita pa ni Chloe dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Napahinto naman sa pagtawa si Leandro na may mga dumating na mga armadong lalaki. At sigurado si Leandro na hindi iyon mga pulis. At hindi rin niya inaasahan ang bagay na yon. Niwala siyang namukaan sa mga yon dahil halos lahat sila ay mga nakasuot ng maskara, lalo pa na maghagis ng smoke gas ang isa sa mga ito, dahilan para hindi niya lalo makita ang lalaking yon na ang tanging pakay lamang ay si Chloe. Iilan lamang natirang buhay sa pagtitipong yon at ang natitira ay tuluyan ng nasawi kasama ang buong pamilya ng Domingo. Malinis ang pagiging trabaho doon ni Leandro kaya naman walang nakitang ebidensya mga pulis at walang matukoy kung sino ang salarin. Ang tanging pagtataka nga lang nila ngayon ay biglaang pagkawala ni Chloe. Samantalang matapos ang ilang araw ay sa wakas nagkamalay na rin si Chloe. Naging matindi nga ang naging epekto ng allergic reaction sa respiratory system ni Chloe dahil sa matapang na pampa-allergy na gamot na nilagay ni Leandro sa pagkain nito. Kaya naman halos ilang araw din siyang mahina at walang malay. Sa kabilang banday, nang magising na si Chloe ay si Leandro ay kaagad naman hinanap niya habang minamasdan ang buong silid.
Alam niyang hindi sa kanyang silid na yon o sa ospital, kaya naman lalo siyang nagtaka. Where am I? Leandro? Leandro? Malakas na sabi ni Chloe at parasahang bumangon mula sa pagkakahiga. Maya-maya pa isang boses na ng lalaki ang sumagot. Gising ka na pala. I know you like sunshine, kaya dito kita dinala sa silid na to. Kung saan bubungaran mo kaagad ng magandang sikat ng araw. Tumayo ang lalaki at saka nagtungo sa may malaking bintana at saka hinawi ang nakatakip ditong malaking itim na kortina. Natigilan naman si Chloe tsaka napatingin sa lalaki. Hindi pa nga niya gaanong makita ang mukha ng lalaki dahil sa nakakasiliw na hatid ng liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Who are you? Sino ka? At bakit ako nandito? Sunod-sunod na tanong ni Chloe. Hinay-hinay lang sa pagtanong, baka hindi ko masagot lahat. Nakangising sagot ng lalaki at nananatili pa rin nakatayo doon sa may bintana. Hindi ako nakikipagbiruan. Sino ka? Pagalit na sabi naman ni Chloe. Malalaman mo rin kung sino ako. But for now, kailangan mo munang magpalakas ng katawan dahil grabing allergic reaction ang nangyari sa'yo. Namuntik mo nang ikamatay. Hindi mapapanatag ang loob ko. O hindi ako makakapagpahinga ng maayos kung may isipin ako. Magpakilala ka na para may peace of mind ako. Napatawa naman ang lalaki. Para bang kilala talaga niya si Chloe base sa paraan ng pakikipag-usap niya dito at pagkakakilala. Kaya naman hindi na rin napigilan ng lalaki na magbigay ng clue. You're still funny, Colette. Hindi ka pa rin nagbabago. Makulit ka pa rin. Tatawa-tawang sabi ng lalaki. How did you know my nickname? Iisang tao lang naman na nakakaalam niya na. Oh my. Don't tell me. Jack? Is that you? Kumakbang na rin papalapit sa kanya ang lalaki at doon sa may bakanting upuan na nasa tabi ng kama siya umupo. Ano sa tingin mo? Ilang segundo rin siyang tinitigan ni Chloe. Masusi niyang iginala ang kanyang mga mata sa buong katauhan ng lalaki. At doon ay halos malaglag ang kanyang mga panga sa kanyang nakikita dahil sigurado siyang patay na si Jack, ang kanyang kababata. Namatay na ito ilang taon ang nakakaraan. Kaya naman napakalaki ng kanyang pagtataka na nakaupo ito ngayon sa kanyang harapan at buhay na nakatitig sa kanya. Hindi ba patay ka na? Nakipaglibing pa nga ako nun sa'yo eh. Ano nangyari? Ano bang nangyayari? Nagugulo ang mga tanong ni Chloe. Easy, calm down, Chloe. Mahinaong sabi naman sa kanya ni Jack. At para naman hindi na maguluhan pa si Chloe ay nagkwento na rin si Jack tungkol sa mga nangyari sa kanya noon. Yeah, ako nga si Jack. Hindi talaga ako namatay. Someone saved me. At utang na loob ko sa kanya lahat kung bakit pa ako buhay ngayon. I got poisoned by someone. Someone's evil but acting like innocent sa harapan mo. And that's Leandro. Revelasyon ni Jack na ikinagimbal naman ang buong pagkatao ni Chloe. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang maniwala. Dahil malakas ang paninindigan niyang mabuting tao ang lalaking muntik niya ng pakasalan. Kaya naman iiling-iling lamang si Chloe kay Jack. Si Leandro? Ang nagtangkang pumatay sa'yo? Ipaliwanag mo sa akin. Tanong ni Chloe. Yung inaakala mong Leandro na mabait? Responsable, maaasahan at higit sa lahat mapagmahal? Lahat ng yon, kabaligtaran ng tunay niyang pagkatao. Isang araw patungo ako sa opisina ng daddy mo. Napahinto ako nang makita ako siya na may parabang nilalagay siya sa kung anumang bagay na inumin ni Tito Oscar. Nagtago ako para hindi niya ako makita. At nang makaalis siya, kinuha ko yung inumin na yan. At pinalitan ko ng bago. Pero pinatest ko yun sa isang doktor na kilala ko. At doon namin napag-alamang lason pa lang kanyang inilagay doon. Doon pa man, ay balak niya na kayong patayin. Marami ng pagkakataon na gusto ko tong ipaalam sa inyo pero mabilis niya lagi ako nahahadlangan. Kaya naman ako ang napag-initan niya. Plano din niya na paibigan ka para madali nang mapasok ang pamilya ninyo.
At nung araw na dapat ay ipapaalam ko na sa'yo ang maitim na mga plano ni Leandro, doon niya ako binalak na paslangin sa pamamagitan din ng paglason. Mabuti na lang at may tumulong sa akin para makaligtas sa lason na yan. At mula noon, pinalabas ko na lang na patay na ako. Nang sa ganon ay mabantayan kita. Leandro is a very dangerous man, Chloe. Hindi kanya tunay na mahal. Dahil may long-time girlfriend talaga siya at yun ay si Belinda, ang anak ng CEO ng Marquesas sa Malaysia. Pagkwento naman ni Leandro. Ngunit kahit ano pa man ang sabihin o anumang paliwanag ang sabihin ni Jack sa kanya, ay wala pa ring lakas ng loob si Chloe na maniwala. Dahil ibang Leandro ang nakikilala niya. Wala itong ipinakitang masama sa kanya, kundi puro kabutihan at pagmamahal, kaya naman napakahirap para sa kanya na paniwalaan ang mga bagay na yon. Imposible. Hindi yun magagawa sa akin ni Leandro. Mahal na mahal ako ni Leandro, Jack. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakapahamak ko o ng pamilya ko. Baka nagkakamali ka lang ng hinala. Sabi pa ni Chloe. Alam kong hindi ka maniniwala dahil binilog ka ni Leandro. Binilog sa pagmamahal mo sa kanya. That's why I have a proof. Copy of CCTV footage. Nung kauna-unahan niyang binalak na lasunin ng daddy mo. At ito namang isa. Ito yung nangyari lamang noong isang araw na paglason sa inyo. At maraming nasawi. At kabilang na doon, ang pamilya mo. Doon ay ipinakita na rin ni Jack ang kanyang hawak-hawak na ebidensya na magdidiin kay Leandro. Matagal niya na itong itinago at napag-isipan, kaya naman wala na siyang pag-aalinlangan na ibulgar ito kay Chloe kahit pa masaktan ng dalaga. Habang pinapanood naman niyo ni Chloe ay para bang paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang puso. Si Leandro ang kanyang napapanood sa mga oras na to. Alam niyang siya iyon. At ngayon ay pilit pa rin kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi siya iyon. Tuluyan na rin tumulo ang kanyang mga luha dahil hindi niya ngayon matanggap. Para bang sumisikip ang kanyang dibdib. What happened to them? Jack, gusto ko silang makita. Please, Jack. Umiiyak na sabi ni Chloe kay Jack. Wala na sila, Chloe. Kabilang sila sa mga nasawi. Sagot naman ni Jack. Alam niyang masasaktan si Chloe, ngunit wala rin namang dahilan pa para ilihim niya ang bagay na yon, which is karapatan naman talaga ni Chloe na malaman. No, hindi maaari ito. My family, Jack. My family. Iiling-iling na sabi pa ni Chloe na patuloy pa rin sa pag-iyak. Doon ay nilapitan na rin siya ni Jack at inamo. Calm down, Chloe. Everything will be alright. Sabi niya sa dalaga. Noon pa man ay may lihim na talagang pagtingin itong si Jack kay Chloe. Ngunit may pagkatorpe, kaya naman hindi niya magawang umamin pa. Simula pagkabata ay magkasama na silang dalawa. Maging sa kalokohan noong high school hanggang noong kolehiyo ay sila lamang dalawang magkaagapay. Sa katunayan nga ay nagugustuhan na nga rin noon ni Chloe si Jack. Ngunit ang hinihintay lang niyang magtapat talaga ay ang lalaki. At dahil nga sa torpe itong si Jack ay hindi na iyon nangyari. Hanggang sa nakilala na ni Chloe si Leandro na buong akala naman niya ay tunay na itong lalaki para sa kanya at makakatuluyan niya na. Nang malaman niyo ni Chloe ay halos araw-araw na siyang tulala. Hindi na siya makausap pa ni Jack. Hinayaan na rin naman niyo ng lalaki para makapag-isip-isip din ito ng maayos at para tuluyan ng maliwanagan. Hanggang isang araw, habang umiinom ng kape si Jack sa may garden ay doon niya nilapitan si Chloe. Jack? Mahinahong tawag ni Chloe kay Jack. Napalingon naman kaagad si Jack pagkababa niya ng tasa. Chloe? Sambit niya. Doon niya nakita si Chloe na mas naging matamlay ang itsura dahil sa halos ilang gabi na rin itong hindi makatulog. Ngunit nang mapababa ang kanyang tingin sa mga kamao nito, ay doon niya nakita ang galit at tunay nitong nararamdaman sa mga nangyari. Help me. I want your revenge. Matalim at mariin niyang sabi. Wala nang luha pang mapipiga sa mga mata ni Chloe dahil naiubos na iyon nitong mga nakaraan. Sagad na siya. Wala na siyang pamilya dahil inubos na rin iyon ni Leandro.
at unti-unti na ring nagsisink in ngayon sa kanya ang mga nangyari. Ayaw niya nang maging mahina. Ayaw niya nang matakot at ayaw niya nang maging malambot. Ang tanging gusto na lang niya ngayon ay ang maghigante at managot ang may sala. At hindi titigil si Chloe hanggat hindi niya napapasa kanyang kamay ang hostisya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Jack. "Are you sure?" Tanong niya. Kailangan pagbayaran ni Leandro ang mga kasalanan niya. Walang kapatawaran ng mga nagawa niya sa pamilya ko. Ano man ang naging dahilan niya para gawin yun, wala pa rin siyang karapatan. Nasaktan kami. Magbabayad siya. At handa na ako maningil sa kanya. Matalim na sagot ni Chloe na punong-puno ng galit at pagkamuhi na halos isumpa niya na ang buong pagkatao ni Leandro. At nang makita na ni Jack sa mga mata ni Chloe ang kagustuhan nito na makapaghigante at makabangon muli, ay doon na rin siya sumagot at sumang-ayon. "If you're ready then, I am now ready too," sabi ni Jack. Nagkasundo ang dalawa para sa iisang dahilan at yun ay ang makapaghigante sa mga nagawa ni Leandro at pabagsakin ito hanggang sa gumapang na siya sa lupa. Inihanda na rin ni Chloe ang kanyang isip dahil alam niyang kapag nakitang muli niya si Leandro ay baka tuluyan na naman siyang bumigay at panghina. Kaya naman sisiguraduhin niya na isang bagong Chloe na ang haharap sa kanyang palaban at matapang. Para rin unti-unti na makalimot si Chloe sa sakit ng nakaraan ay binabuti na lamang ni Jack na isama ito sa kanyang rest house sa isang isla kung saan sila lamang ang tao doon. Para sa kanya ay mas makakabuti ito kay Chloe para mas ma-refresh ang isip at ma-relax na din sa kabila ng mga napagdaanan nito. Nang sumunod na araw ay nagising na lamang si Chloe na wala na siyang kasama doon sa bahay. Wala na rin doon ang iba pang mga tauhan ni Jack dahil nakabalik na sila ng Maynila kaninang madaling araw. Malaya na makakakilos doon si Chloe. Dahil malayo naman sila sa syudad kaya siguradong hindi na siya magagambala pa ni Leandro. Malaking tulong din ito sa paghahanda niya para sa muli nilang pagbabalik ni Jack para sa kanilang paghihigante. Napabalikwas naman kaagad si Chloe dahil sa takot na baka iniwan na siya rito ni Jack. Kahit papaano naman kasi ay nakakaramdam din siya ng takot. Pagkatayo niya ay nagtungo kaagad siya sa may bintana at doon ay dumungaw. Kaharap nga lamang ng bintanang iyon ang malawak na asul na karagatan. Natanaw niya doon si Jack na nakatopless na nakatayo at tinagmamasdan lamang ang dagat. Sa kabilang banda ay lumabas na rin si Chloe at tinungo ang kinaroroonan ni Jack. "I thought iniwan mo na ako," bungad ni Chloe habang papalapit kay Jack. Napalingon naman kaagad sa kanyang binata at napangisi. "Mukha ba talaga akong hindi ka panipaniwala?" Tanong naman ni Jack sa kanya. Kakatapos lang itong mag-workout at yoga na rin katulad ng palagi niyang ginagawa. Ito ang hindi niya nakakaligtaan tuwing umaga na naging bahagi na rin ng training niya noon sa ilalim naman ni Don Roy. Ang taong tumulong sa kanya noong nalagay sa peligro ang buhay niya dahil kay Leandro. Na ngayon naman ay pumanaw na rin kaya sa kanya iniwan lahat ng don ang yaman nito at ari-arian kabilang ang Cruise Corporation. "It's been a week and that's not enough for me para sa mahabang pahinga." Matalim naman na sagot ni Chloe. Tumango na lamang si Jack. Nauunawaan naman niya ang dalaga dahil hindi naman talaga ganun kadali ang mag-move on. Kahit na kanino, lalo pa ngayon sa sitwasyon nila na kahit malapit na kaibigan, kapamilya, or worse ay kasintahan, ay kayang-kaya ka na rin tuklawin. Nasa harapan o likuran mo man sila. Good. Malaking tulong yan para sa gagawin nating pagsasanay at paghahanda. Ituturo ko sa iyo mga itinuro sa akin ng aking yumaong ama, na si Don Roy. Gagawin ko lahat para may ihanda ang isipan at pisikal na pangangatawan mo. Sagot naman sa kanya ni Jack. Maya-maya pa ay napagpasyahan na rin ni Jack na maghanap ng maaaring makakain nila doon sa lugar. May maliit na gubat doon at sigurado siyang marami doong tanim ng mga prutas at gulay. At panay delata naman kasi nasa kanilang rest house kaya naman kailangan niyang maghanap ng sariwa na pwede rin nilang kainin. Isa pa ay magandang panimula rin ito para sa magiging training ni Chloe para mawala ang takot nito at ma-overcome ang pagiging mahina niya.
Pagtalikod ni Jack ay kaagad namang sumunod na rin sa kanya si Chloe. Hey, saan ka pupunta? Tanong ni Chloe. Diyan, sa gubat. Kailangan natin ng mga sariwang pagkain para mas lumakas ang katawan mo. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Jack. Bigla tuloy naalala ni Chloe yung mga ganitong tagpo na lagi rin silang nagpupunta sa gubat noon ni Jack para maglaro ng bahay-bahayan. Maliliit pa sila noon pero hindi iyon nawawala sa isip at alaala ni Chloe. Dahil para sa kanya ay isang magandang nakaraan iyon na kasama si Jack. Kaya naman wala na rin pag-aalingangan pa na sumama si Chloe. Sure, alam mo yan, gusto ko ng kagubatan. Yeah, just like the old days, huh? Tugon naman ni Jack tsaka nagtungo na sila sa gubat. Habang naglalakad na sila sa malawak na kagubatan, ay muli nilang binalikan yung dati nilang ginagawa ni Jack. Dati kasi ay may kubo sila sa may kagubatan sa isa naman ni na Chloe at doon sila lagi naglalaro. Parang kailan lang Jack? Nagtatakbuhan lang tayo dito. Nagtataguan. Nagbabahay-bahayan. Wala pang problema. Puro saya lang. Ang sarap balikan. Masayang kwento ni Chloe. Napalingon naman sa kanya si Jack. Masarap balikan? Tanong ni Jack. Oo, yung mga memories. Bakit? Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Nakangiting tanong naman ni Chloe. Napangisi naman si Jack. Wala naman. Akala ko ako yung tinutukoy mong masarap balikan. Sagot pa ni Jack. Napatawa naman ng malakas si Chloe. Ay nako. Kung nagtapat ka na sana nun, di sana, hindi ko pa nakilala tong bastardong Leandro na yan. Pabirong sabi naman ni Chloe. Sorry naman, laging dinadaga ang dibdib ko nun. Torpe yung kaibigan mo At saka siguro nakalaan na rin na mangyari siguro yun para ipaunawa sa'yo na hindi talaga kayo ni Leandro para sa isa't isa. Sabi pa ni Jack. Napalingon naman sa kanya si Chloe. Yun na nga lang iniisip ko ngayon, Jack. Na ang lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa ay talagang naka-blueprint na. Hindi ko na mababago. At kung pilitin ko mang baguhin, babalik pa rin talaga sa original plan. At iyon na yang. Sandali namang natigilan si Chloe tsaka namumutla ng mga pisngi na napaiwas sa tingin ni Jack. Gusto sana niyang sabihin na ang original plan talaga ay muli silang pagsamahin ni Jack dahil sila naman talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Ngunit biglang natameme si Chloe at umurong ang dila para sa kanya ay ang awkward naman kung sa kanya pa magmumula ang mga salitang iyon o kung siya pa ang unang magsasabi kayong kakahiwalay lang nila ni Leandro. Kaya naman naisipan na lang ni Chloe na wag nang ituloy pa ang kanyang sasabihin. At yun ay, bakit hindi mo ituloy? Dugtong pa ni Jack. Ay, wala yun. Kalimutan mo na lang. Tara doon tayo, ang daming bunga ng saging Sabay turo naman ni Chloe sa may puno ng saging sa malayo para lamang makaiwas sa topic na iyon. Napangisi at napailing na lang si Jack at hindi na nangulit pa dahil para sa kanya ay may tamang oras at panahon para sa pag-ibig nilang dalawa para sa isa't isa. Nang mga sumunod na araw ay paulit-ulit lang din ang kanilang ginagawa. Training iyon, yoga, mind relaxation. Ito kasi mga bagay na to ang kailangan talaga ni Chloe para tumibay siya at tumapang kapag muli na silang nagkita at nagkaharap ng kanyang ex-fiancé na si Leandro. Matapos ang isang taon na paghahanda, muling magbabalik sina Jack at Chloe para sa iisang plano. Ang maghigante at pabagsakin ng lalaki na parehong sumira ng mga buhay nila, si Leandro Chavez. Ngayon ay mas matapang na si Chloe na muling makaharap ang kanyang ex-fiancé na si Leandro. Pinatay nito ang kanyang buong pamilya, kaya hindi niya ito mapapatawad. Gagawin niya ang lahat para makapagigante at para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng walang kalaban-laban ng kanyang buong pamilya. Are you ready? Tanong ni Jack kay Chloe habang ang babae naman ay nakatingin lamang sa harap ng salamin at nakatitig ng malalim sa kaniyang refleksyon. Doon ay nakikita niya ang kanyang sarili na malaki na ang pinagbago. Pamula ng pisikal hanggang sa kanyang pag-uugali. Mas matapang na siya ngayon at palaban para hindi na rin siya muling mabilog pa ni Leandro. Alam nga ni Leandro na buhay pa ito kaya naman halos gabi-gabi dinadalaw ang lalaki ng multong siya mismo ang kusang lumika.
Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na to, Jack. Sabik na sabik ako magigante. Hindi na ako makakahintay na makita siyang lumulubog sa mismong kumpanya ng aking mga magulang na inangkin niya ngayon. Excited na ako, Jack. Gustong gusto ko nang makita ang pagbagsak niya. Mariing sabi ni Chloe. Damang-dama naman ni Jack ang galit ni Chloe sa bawat salitang binibitawan nito. Wala mang apoy pero ramdam niyang pag-aapoy sa galit nitong si Chloe at kagustuhang makapaghiganti. Okay, you know the drill. Act as my wife. Pababagsakin natin si Leandro at babawiin natin ang legasiyang pagmamay-ari naman talaga ng pamilya mo. I will help you. Sagot naman ni Jack. Thank you, Jack. Tugon naman ni Chloe. Matapos ang pag-uusap na yon, nagtungo na rin sila sa pagdadausan ng event ni Mr. Galvez. Isa ring negosyante at siyang may pa-event ngayon. Nang makarating na sila sa mismong lokasyon ng event ay sinalubong na kaagad sila ng media. Kaliwat kanan ng kislapan ng mga flash ng mga cameras. Marami na rin mga bisita sa loob at talaga namang pabonggahan ng kani-kanilang mga suot. Ngunit syempre hindi naman pakakabog si Chloe. Dahil hindi siya papayag na magsuot ng pipitsuging damit na aagaw sa atensyon ng lahat. Isa siyang Domingo, kaya naman hindi siya papahuli sa mga ganitong pabonggahan. Pagkapasok nila sa events hall, ay sinalubong na agad sila ng may pagganap ni si Mr. Galvez, ang may-ari ng mga presiyosong hotel and restaurant sa bansa. Mr. Jack Cruz, it's our pleasure to see the most successful business tycoon here in my event, The Standard. Masaya at masiglang bungad ng isang negosyanteng incheck na si Mr. Galvez kina Jack at Chloe. Pwede ba namang kitang tanggihan, Mr. Galvez? Nakangiti namang sagot ni Jack. Katulad ng inaasahan, literal na naagaw ng karisma ni Chloe ang atensyon ng bilyonaryong matanda kahit na effortless lang siyang nakatayo doon. Napatingin siya sa babae. Anyway, the controversial Chloe Domingo. Nakikiramay ako sa sabay na pagkawala ng buong mong pamilya. Sabi naman ni Mr. Galvez habang nakatingin pa rin kay Chloe. Naging controversial nga ang mga Domingo simula nang mangyaring insidente na ikinasawi ng kanilang buhay at ang tanging si Chloe lamang ang natira. At kahit nga ayaw ng pag-usapan pa iyon ni Chloe, ay wala siyang magagawa. Kundi harapin niyon para sa kanyang nakaambang paghihigante sa kanyang ex-fiancé na si Leandro. At saka, hindi ba si Leandro ang fiancé mo? What happened? Tanong na matanda. We separated a year ago. At si Jack na. Siya na ang bago kong asawa. Matapang na sagot naman ni Chloe. Namilog naman ang mga mata ni Mr. Galvez at napatangu-tangu na lamang. Okay. So maiwan ko na muna kayo para asikasuhin ng iba pang mga bisita. I heard na parating na rin ang ex-fiancé mo, Chloe. And like you, with his new lover. Anyway, enjoy the night, okay? Maiwan ko na kayo. At tuluyan na ngang tumalikod si Mr. Galvez. Thank you, Mr. Galvez. Nang marinig ni Chloe na parating na nga ang dati niyang asawa, na si Leandro, na ngayon ay nagpapakasasa na sa yaman ng kanyang yumaong pamilya, bigla na lamang tumibok ng abnormal ang kanyang puso. Matapos ang isang taon, ay muli niya nang makikita ang lalaki na nagdala sa kanya ng pagkalugmok at nagparamdam ng labis na pighati at galit. Matagal itong pinaghandaan na Jack at Chloe, kaya hindi dapat siya magpatalo sa kanyang emosyon. Kaya naman kahit aminadong kinakabahan, ay sabik na rin siya na magmukhang kawawa at tanga si Leandro sa kanyang harapan kapag nakita na silang dalawa ni Jack na inakala niyang matagal niya nang tinapos ang buhay. Magsisilbi silang buhay na multo at nakakatakot na bangungot kapag nakita-kita na silang muling tatlo. Ngayon lang din naman kasi nagkaroon ng pangalan sa industriya kaya walang gasinong nakakakilala pa sa kanya, maging yung nangyaring kunwaring pagkakamatay niya ay kani-kanilang pamilya lang din ang nakakaalam. Napansin naman ni Jack ang biglang pananahimik ni Chloe kaya pinuna niya ito kaagad. Chloe, are you okay? Nagugutom ka na ba? Tanong ni Jack sa kanya. Kailangan nilang magpanggap bilang mag-asawa at makita ng mga tao na sweet sila. Yeah, I'm okay. Hindi din naman pa ako nagugutom. I'm still enjoying my wine. Saglit kukuha lang ako ng isa pa.
Nagpaalam naman sandali si Chloe kay Jack upang kumuha sandali ng wine. Okay, sabi naman ni Jack. Habang hinihintay naman ni Jack si Chloe ay isang pamilyar na boses naman ng lalaki ang pumukaw ng kanyang atensyon sa kanyang likuran. Jack? Jack Cruz? Anong ginagawa ng isang kaluluwa dito? Hindi ba't napatay na kita ilang taon na nakakaraan? Marahas na tanong ng isang lalaki at sigurado si Jack na kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng malademonyong boses na yon. Iisa lang ang may ganoong boses na umaalingaw-ngaw sa kasamaan. Kay Leandro. Boses pa nga lang ay nanginginig ng kalamnan ni Jack sa galit at para bang gusto niya nang itarak agad sa leeg ni Leandro ang table knife na nasa kanyang harapan. Ngunit katulad ng napagkasundoan nila ni Chloe, mas magiging malumanay sila ngayon dahil mas masarap na dahan-dahanin ang paghihirap ni Leandro at pagmasdan little by little ang pagbagsak nito. Napalingon naman kaagad si Jack. Inaasahan niya na ang pagkikitang to dahil kasama ito sa plano nila ni Chloe. Mr. Leandro Chavez, my own killer. Are you happy to see me again? Well, huwag kang magko-confuse ha. Baka isipin mo na patay ka na rin at hindi ito impyerno. We're still alive. Dahil may kailangan pa akong singilin sa'yo. Nakangisi namang sagot ni Jack kay Leandro. Napahagikik naman si Leandro na isa hindi malang natinag sa revelasyon ni Jack. Pero sa loob-loob niya ay nagtataka talaga siya kung ano nangyari at kung bakit buhay pa ito ngayon. Oh, sorry. I forgot, may lahi ka pa nga palang pusa na siya mang buhay. Sabi ni Leandro sabay inom pa ng wine. Habang si Belinda naman ay tahimik lamang sa kanyang tabi at nagnanamnam sa paligid. Maya-maya pa ay bumalik ng muli si Chloe sa kinaroroonan ni Jack. Sweetie, here's your wine. Nakangiting sabi ni Chloe sa kanyang kunwaring asawa. Sa puntong yon, ay pare-pareho nang tumigil ang kanilang mga mundo nang sa wakas ay muli na nilang nakita ang isa't isa. Gulat na gulat si Leandro dahil sa muling pagbabalik ni Chloe. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang marinig niyang tawagin itong sweetie si Jack. At ngayon ay nakatitig sa kanya ang babae na para bang walang bakas ng gulat na muli siyang makita. Chloe. Mahina at nauutal na sabit ni Leandro. Nakangisi nga lang si Chloe at makikita sa kanyang mga mata ang galit. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Parang nakakita ka ng multo. My beloved ex-fiancé? Matalim na sabi ni Chloe. Tahimik pa rin si Leandro na nakatitig sa kanya ngunit ayaw din naman niya magpadala sa emosyon niya. Kaya naman kung kalmado nga lang ang dalawa na para bang walang nangyari ay gano'n na rin ang gagawin ni Leandro. It's nice to see you again, my lovely ex-fiancé. The only man standing in the Domingo clan. Nakikiramay nga pala ako. You always have my sympathy. But don't worry. Hindi ko naman pinabayaan ang kumpanya ninyo. Oh, I mean, ang kumpanya ng mga magulang ko na inagaw ng mga magulang mo. Hindi totoo yan. Domingo Corporation is my parents' pure blood and hard work. Kaya kung saan mo man napulot ang paniniwala mo sa agawan na isyu na yan, mas mabuti pang bumalik ka na lang doon. Dahil ngayon na nandito na ako, ang sinasabi mong last man standing ng Domingo Clan, babawiin ang lahat ng inangkin mo at pababagsakin ko ang pangalan mo. Kriminal. Tila nga tumaas ng emosyon sa pagitan nila. Hindi na rin nakisali pa si Belinda bagkos ay masama na lang na tinitigan si Chloe. Habang sina Chloe at Jack naman at Leandro ay nakatitig lamang sa isa't isa na punong-puno ng galit at pagkamuki. Kaya naman bago pa makonsume ng galit niya si Chloe ay niyaya na siya ni Jack. Anyway, we'll go ahead. Let's go, sweetie. By the way, bago kami umalis, gusto ko munang ipaalam sa'yo na she's my fiancé and our new COO of Cruz Corporation. Excuse us? Sabi niya at tuluyan na silang umalis. Hanggang sa pagtalikod din na Jack at Chloe ay habol pa rin ang tingin ni Leandra sa kanila. Ni hindi nga niya iniintindi ang mga sinabi ni Jack bagkos ay nakafocus lang ang kanyang atensyon sa kanyang dating nobya na si Chloe na hindi niya maitatangging malaki ang ipinagbago ngayon.
Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa pag-uugali at kung paano itong magsalita ngayon. Maging si Belinda ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita at nalaman kani-kanina lamang. COO? COO na si Chloe ng Cruise Corporation? Tch, talagang pinanindigan niya ng pagiging social climber. Kakapit siya sa mas nakakaangat para lamang makapagiganti siya sa'yo. I know what she's doing. She's trying to distract you at nakipagsabwatan pa siya kay Jack. Both pathetic. Kung inaakala ng Chloe na yan ay masisindak niya tayo sa pagbabalik niya, maging ng Jack na yan, pues, dyan sila nagkakamali. Sila na mismo ang naglalapit sa kanilang mga sarili sa kanilang sariling hukay. Sabi naman ni Belinda kay Leandro na kasalukuyang nakatunga nga pa rin kay Chloe kahit nasa malayo ng babae. Tinapik na rin ni Belinda ang kanyang nobyo na mapansing hindi ito nakikinig sa kanya. Leandro, nakikinig ka ba? Taas kilay na tanong ni Belinda sa kanyang nobyo. Yes. Utal naman na tugon niya. Samantala, kahalubilo na rin nila Jack at Chloe ang iba pang mga negosyante sa iisang mesa at sama-samang naghahapunan. Nasa kabilang table naman sina Leandro at Belinda. Matalim pa rin ang mga titig ni Leandro kay Chloe habang si Belinda naman ay matalim na nakatitig din kay Leandro. Hindi rin naman maiwasan ni Jack na mapatingin kay Leandro na malagkit na nakatitig ngayon kay Chloe. Kaya naman mas inilapit niya ang kanyang katawan sa babae at hinawakan pa ang mga kamay nito. Hindi naman maisip ni Leandro kung ano bang binabalak ng dalawa, ngunit ang nananaig sa kanya ngayon ay para bang ayaw niyang makita si Chloe na may kasamang ibang lalaki. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagsasalo-salo ay nagpaalam muna sandali si Chloe kay Jack upang magtungo sa restroom para mag-retouch. Wait, sweetie, mag-CR lang ako. Mahinang paalam ni Chloe kay Jack. Tumangula mga lalaki at saka tuluyan ang nagmarcha si Chloe patungong comfort room. At kasama nga ito sa kanilang mga plano, ang akitin at muling bilugin ang ulo na Leandro. Sa kabilang banda, bago pa man makarating si Chloe sa comfort room, ay nahila na kaagad ni Leandro ang braso niya at saka dinala sa bahaging walang makakakita sa kanila. Chloe, mariing sabit ni si Leandro, sabay sandal niya kay Chloe sa pader. Napabalikwas naman ang babae at nang makita niya ang mukha ni Leandro ay doon na siya nagpumiglas. Hey! Get your hands off me! Pagpupumiglas ni Chloe. Ano binabalak mo? Anong meron sa inyong dalawa ng Jack na yon? Diretsang tanong ni Leandro at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sa puntong yon ay sinulubong na rin ni Chloe ang mga tingin ni Leandro na galit na galit. Halos isumpa na nga ni Chloe si Leandro sa tuwing maaalala niya ang mga nagawa ng lalaki sa kanya, lalong-lalo na ang ginawa nitong pagpatay sa kanyang buong pamilya. Why are you acting so weird? Baka nakakalimutan mo, Leandro. Matagal na tayong hiwalay. Remember? Kaya kung ano man ang mga narinig mo kanina, totoo yun. Malapit na ako maging isang ganap na cruise. Kaya please, lubayan mo na ako at huwag ka nang umasta na minsan tayong nagsama. Dahil kinalimutan na kita. Matagal na. At isa pa, wala kang karapatang umakto ng ganyan ngayon. Dahil isa kang kriminal. Pinatay mo ang buong pamilya ko. Kaya sisiguraduhin kong masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Mariing bigkas ni Chloe na kung pwede lang naisigaw niya ay naisigaw niya na. Ngumisi naman na parang aso si Leandro at saka umiling-iling. No! Sa tingin mo ba basta-basta kitang pakakawalan? Diyan ka nagkakamali. At isa pa, wala kang pruweba na akong pumatay sa kanila. Masyado ka nalang nabibilog ng Jack na yon. Dahil alam mo kung bakit? Utu-utu ka. Hanggang ngayon ay utu-utu ka pa rin. Duwag at mahina. Hindi mo na mababago yon dahil yon ang tingin sa'yo ng tao. Mariing sabi naman ni Leandro. Binawian din naman siya ng ngisi ni Chloe at hindi na nagpakita ni katiting na takot. Di pagalingan na lang maglaro. Catch me. If you still can. Basta ito lang sisiguraduhin ko sa'yo. Isa lang sa atin ang hahalakhak sa huli. At walang iba yon, kundi ako. Ako, Leandro. Ako.
Banat naman ni Chloe tsaka purasahan ng inalis sa mga kamay ni Leandro na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Nang makalipas sa mga araw ay muling nagkaroon ng isang business meeting kasama ang mga Chavez at Cruz. Habang magkakasama sa iisang mesa ay sadya namang pinapahalata ni Leandro ang kanyang mga malalagkit na titig para kay Chloe. Kaya naman ang ginagawa ni Chloe ay ang akitin nito nang tuluyan na muli itong maglaway sa kanya. Ito naman talaga ang pakay niya, ang akitin at paasahin si Leandro. Sweetie, may nakalimutan lang ako sa sasakyan. Babalik ako kaagad ha? Paalam ni Chloe at pumayag naman kaagad si Jack. Okay, sweetie? Sabi niya. Kasunod ni Chloe ay bigla na rin tumayo si Leandro at napansin naman kaagad iyon ni Jack. Kahit noon pa lang sa event ay napansin na ni Jack na kakaibang ikinikilos na Chloe at Leandro. Nilihim din niya kay Chloe noon na napansin niya nang namula ang braso nito, sanhe ng mahigpit na pagkakahawak noon ni Leandro sa kanya sa may comfort room. Hindi siya nag-usisa pa kay Chloe tungkol dito dahil malaki naman ang tiwala niya sa dalaga. Nakakaramdam na rin kasi siya ng selos sa eksena na lang ito kaya naman nababahala na rin si Jack na baka mamaya ay hindi na namamalaya ni Chloe na siya na palang nahuhulog sa bitag na Leandro. Habang naglalakad naman si Chloe patungo sa parking area, ay ramdam niya na may nakasunod na sa kanya. Alam niyang sinusundan siya ni Leandro dahil iyon naman talaga ang pakay niya. Sa puntong yon ay bigla na lamang muling hinila ni Leandro ang kanyang mga kamay. Aray, Leandro, what do you think you're doing? Kunwaring gulat na sabi naman ni Chloe. Namilog ang mga mata ni Chloe na makita niyang nalilisik ang mga matang iyon ni Leandro. Iba ito kumpara noong huli. Para na siyang asong nauulol at halos subaran na siya nito ng tingin. Nung una ay ayos pa kay Chloe ang ginagawa niyang pang-aakit kay Leandro. Ngunit ngayon ay hindi na siya natutuwa kaya naman napapaisip na siya na itigil na. You're mine. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Akin ka lang. Naiintindihan mo? Akin ka lang. Nanggagalaiti na anas ni Leandro. Mas umihigpit na nga ang hawak nito sa braso ni Chloe at talagang nasasakta na siya. Bitawan mo nga ako. Hindi mo ako pagmamay-ari. At wala akong pakialam sa'yo. At hindi na kita mahal kaya lubayan mo na ako. Pasigaw na sabi ni Chloe. Muli namang umisi si Leandro at dumura pa sa kanyang tagiliran. As if naman na magugustuhan mong boring na Jack na yun, Chloe. Ako lang makakapagpasaya sa'yo. Tunay na kaligayahan, Chloe. At hindi ang duwag na yon. Anas niya. Isang malakas na sampal naman ang pinakawalan ni Chloe na lumagatek sa pisngi ni Leandro dahilan ng pamumula nito. Isang malakas na sampal na magpaparamdam ng galit ni Chloe. Kung inaakala mo na mapapasayo pa ako, na muling mapapabilog ang ulo ko sa'yo, pwes, diyan ka nagkakamali. Maglaway ka na parang asong ulo, Leandro. Dahil hindi ko kailangan ng opinion mo. At si Jack ang mahal ko. He's different. At sa kanya ko nahanap ang tunay na kaligayahan na sinasabi mo. Sigaw niya. Gusto niya sana humingi ng tulong ngunit pilit na siyang hinahalikan ngayon ni Leandro. Ano ba? Irritableng sabi ni Chloe. Sisiguraduhin kong muli kang babalik sa akin. Akin ka lang. Tandaan mo yan. Galit na sabi naman ni Leandro nang biglang dumating doon si Jack. Sweetie? Leandro? Kunot ang tanong ni Jack nang madata niyang nakahawak ang mga kamay ni Leandro sa braso ni Chloe. Napabalikwas naman ang dalawa nang makita nila si Jack. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Chloe dahil alam niyang mag-iisip na ito ng masama sa pagkakataon na ito dahil sa itsura nilang dalawa ni Leandro. Nang maramdaman niya ng maluwag ng pagkakahawak ni Leandro, ay mabilis na siyang tumakbo papalapit kay Jack. Sweetie, let's go. May tinanong lang siya. Come on. Sabi niya tinila pa siya ni Jack papalayo sa lugar. Kinagabihan dahil hindi naman mawala sa isip na Jack ang nakita niya kanina, ay lukas loob niya ng inusisa si Chloe. Chloe, yung kanina. Bakit parang takot na takot ka? Anong ginawa sa'yo ni Leandro? Seryoso niyang tanong. Yung kanina? Nagkataon lang na nagkita kami doon. May kinuha rin siya sa sasakyan niya tapos konting batian lang.
Pagsisinungaling ni Chloe. No choice na siya. Gustuhin man niyang sabihin ng totoong natatakot na siya. Natatakot na siyang malaman ni Jack ang totoo na baka kung ano pang isipin nito. Pero halos magkadikit na kayo kanina. Anong meron? Tila ginigisa naman ngayon si Chloe na para bang nasa hot seat sa mga tanong na iyon ng lalaki. Alam ni Jack na wala siyang karapatan na magalit o magselos, ngunit ang ikinakatakot lang niya ay baka tuluyan ng bumigay si Chloe at tuluyan ng masira ang mga plano nila. Wait, are you jealous, Jack? Tanong ni Chloe at pilit pinapaamo ang lalaki. Bakit? May dapat ba akong ipagselos? At saka hindi naman tayo, diba? All of this is just a part of the game. Nangangamba lang ako na baka masira ang plano natin kapag sobra ka na ulit naging attached kay Leandro. Tuso siya, Chloe. Baka mamaya ikaw pa palang mahulog sa sarili mong bitag. Sabi ni Jack. Pero ang totoo talaga ay nagsiselos na siya. Syempre wala. Ano ka ba? Tumingin ka sa akin. Ito ang tandaan mo. Lahat ng ginagawa ko ay parte lang ng plano. Hindi ko siya magagawang gustuhin o mahalin pa. At isa pa, meron na rin nagmamay-ari ng puso ko. At hindi niya na iyon makukuha pa sa kanya. Pag-amin ni Chloe. Natigilan naman si Jack. Maaari ko pang malaman kung sino? Lakas loob na tanong naman ni Jack. Sa puntong to ay ayaw na rin niyang magpakaduwag. Handa na siyang aminin ang kanyang pag-ibig kay Chloe, ano man ang maging sagot nito. Jack, you own my heart. Actually, noon pa man, bago pa man dumating si Leandro. Pero naudot lang yun sa atin dahil kasalanan ko. Dahil torpe ako. Dahil duwag ako. At dahil takot ako. Patawarin mo ako, Chloe. Kung alam ko lang sana na pareho din palang nararamdaman natin noon, di sana'y buhay pang iyong mga magulang. Sana'y maayos pang lahat. Mahal kita, Chloe, noon pa man. Buong pusong pagtatapat ni Jack kay Chloe. At saka huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Jack. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan na tayo. At saka kahit naman nagkatuluyan tayo noon, makikilala ko pa rin si Leandro dahil sadya niya talaga yung kumpanya namin. Marami na siyang nasaktan kaya dapat matapos na to. Hindi ko nahahayaan pa na may muli pang masaktan ng dahil sa kanya. Tama ka. Inaalam ko na rin ngayon kung ano ba talaga ang rason ni Leandro. Kung bakit paulit-ulit pa rin niyang pinagpipilitan na sa kanilang kumpanyang yon, gayong may sarili namang kumpanya ang kanyang mga magulang. Sino ba talaga siya? Iyon ang kailangan kong alamin. Samantala, sa mansyon naman ni Leandro ay nag-uumpisa na rin magtalo ang magkasintahang sina Belinda at Leandro. Leandro, mukhang napapadalas na yata ang pag-attend mo ng mga events and meetings ngayon kahit hindi ako kasama? Ana si Belinda sa kanyang nobyo. We need that, Belinda. Nangihina ng kumpanya. Bumabagsak na rin ang sales. At ngayon hindi natin alam kung sino talaga ang lason at ahas sa kumpanya. Kailangan ko makipag-socialize para lapitan ulit ang mga investors ng ating korporasyon. Palusot naman ni Leandro. Simula nang muling dumating si Chloe sa buhay nila ni Leandro, ay tuluyan na muling nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Ultimo ang pagkahayok nito sa kayamanan ng mga Domingo ay biglang nawala. At sigurado si Belinda na dahil iyon kay Chloe. Pero dati-rati naman ay binabaliwala mo lang mga ganyang paanyaya. Dahil ba kay Chloe? Nagkakaroon ka ba ng feeling sa kanya? Paano ang plano? Paano ang kumpanya? Ganun-ganun na lang ba yun, ha, Leandro? Sigaw ni Belinda. Tumayo naman si Leandro tsaka pawang isang halimaw na tumingin sa kanyang nobya. What if I say yes? May magagawa ka pa ba? Sabi niya. Doon ay humagulhol na ng iyak si Belinda at paulit-ulit na pinaghahampas ang braso ni Leandro. Walang kiha ka talaga, Leandro. Sinasabi ko na nga, be. Ang bata lang dito sa sinapupunan ko ang dahilan kung bakit akong pinili mo. Bakit hindi mo ba matanggap na magiging asawa na ng lalaking binabalak mong patayin ng ex-fiancé mo?
Hindi mo matanggap dahil silang magkasama ngayon? Hayop ka, Leandro. Tuso ka talaga. Sana pala hindi na ako nagtiwala sa'yo. Sana pala hindi na ako naniwala sa'yo na pwede mo rin gawin sa akin ang ginawa mo kay Chloe. Napakawalang hiya mo. Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Ang dami kong pinalampas at pinagpalit para lang sa'yo. Pero bandang huli gagaguhin mo lang pala ako. Walang hiya ka. At tama nga si Chloe. Nararapat lang na masunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Letanya ni Belinda. Nanggagalaiti ang mga ito sa galit. Ngayon ay halos isumpa niya na rin sa Leandro. Lalo pa ngayon na nagdadalang tao siya. Dinuro naman siya ni Leandro ng gigil na gigil dahil siya kasumigaw na rin siya. Shut up, Belinda. Tahimik mo yung bibig mo. Dahil ba kung ano na lang mo gawa ko sa'yo. At dahil naiinis na rin si Leandro sa bunganga ni Belinda, ay napagpasya na lamang niya na umalis ng bahay. Habol-habol naman siya ni Belinda palabas na humahagulhol pa rin sa iyak. Ano? Sasaktan mo ako? Sasampalin mo ako? Tatadyakan? Para lamang sa walang kwenta na babaeng yon? Kung ano man ang nangyayari ngayon sa buhay mo at sa kumpanya mo, deserve mo yan. Deserve mo lahat ng yan, Leandro. Dahil hindi ka marunong makontento. Dahil masahol ka pa sa demonyo. Bulyaw ni Belinda. Ngunit hindi naman nagpatinag si Leandro. Bagkos ay patuloy pa rin ito sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Sarado na ang kanyang isip at ang tanging gusto na lang niya ay ang muling maangkin ng dati niyang nobya at ang kinahuhumalingan na ngayon na si Chloe. Sa kabilang banda, nang matahak na ni Leandro ang kanyang sasakyan, ay mabilis niya nang pinindot ang start button sa kanyang car key at nagmadali nang pumasok doon. Itahimik mo yung bunganga mo kung ayaw mong masaktan. Alas pa niya. Panay naman ang kalampag ni Belinda sa pintuan ng sasakyan at kahit umaandar ay patuloy pa rin sa kanyang paglilitanya. Sige! Sige, Leandro! Saktan mo ako! Saktan mo ako para tuluyan mo na hindi makita ang anak mo. Bumaba ka dyan. Hanggang sa tuluyan nang umalis ang lalaki, habang si Belinda naman ay naiwan doon ang luhaan. Sa sama ng loob, ay sa condo unit na lamang nagpalipas ang sama ng loob si Leandro. Nagpakalasing siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa sariling bait. Pakiramdam niya nga ay mababaliw na siya dahil tanging imahe lamang ni Chloe ang tumatakbo sa isip niya. Napapasabunot pa nga siya sa kanyang buhok at napapapikit dahil sa kagustuhan niyang mapasa kanya na ang dalaga na ang katotohanan ay kailanman hindi niya na mababawi pang muli si Chloe. Habang si Belinda naman ay tila nawawala na rin sa kanyang tamang pag-iisip. Sa kaiiyak niya ay sunod-sunod niyang pinagbababasag ang mga masitera sa kanilang sala. Labis nga ang sama ng loob na nararamdaman ngayon ni Belinda na hindi na inisip na nagdadalang tao na siya sa magiging anak nila ni Leandro. Pinagsusundok pa nga niya ang kanyang tiyan dahil galit na galit siya. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Gulong-gulo na siya at para bang may kung ano ng demonyo ang bumubulong sa isip niya. Ngunit magpaganon pa man, hindi man niya magamit ang kanyang anak para bumalik si Leandro sa kanya. Gagawa na lang siya ng paraan para magkalabasan na sila lahat ng kani-kanilang mga baho. Once and for all. Doon ay kinuha ni Belinda ang kanyang cellphone tsaka dinayal ang numero ni Chloe. Hello? Sino to? Bungad ni Chloe nang sagutin niya ang tawag. Hagulhol naman na iyak ang sumagot sa kanya. Chloe? Chloe, si Belinda to. Chloe, please, I need your help. Please help me. Umiiyak na sabi ni Belinda. Napakunat naman ang noon ni Chloe sa tawag na iyon ni Belinda sa kanya. Ngunit ayaw niya ni Chloe na ma-involve sa kanilang dalawa ni Leandro, kaya hinayaan na lamang niya ito. Belinda, I'm sorry pero kung ano man yan, wala akong maitutulong sa'yo. Sagot niya. Ibababa na sana niya ang phone nang muling magmakaawa si Belinda. Chloe, please, please. Leandro's now being aggressive. Sinasaktan niya ako kahit alam niyang nagdadalang tao na ako. Dinugo na rin ako, Chloe. Ay, hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako. Baka kung ano nang gawin niya sa akin. Nandito ako sa condo at nakatago ako ngayon dito sa may kwarto. Chloe, ikaw na lang makakatulong sa akin. He's so obsessed with you. At ikaw lamang makakapagpahinto sa kanya. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Please, Chloe, please.
Maawa ka. Pagmamakaawa ni Belinda, kailangan niyang magsinungaling at gamitin ang bata sa kanyang sinapupunan para kumagat sa bitag si Chloe. Saan bang kondo yan? Utal namang tanong ni Chloe. Alam niyang hindi naging maganda ang naging relasyon nila ni Belinda. Pero dahil involved na ang bata sa kanyang tiyan, ay para bang bigla na lang may nag-udyok sa kanya na makinig kay Belinda. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Belinda. Dito, sa kondo ni Leandro. Sagot niya, sa tonong kunwari ay takot na takot. At hindi na rin nagdalawang isip pa si Chloe dahil may involved na nga na bata. Hindi rin siya patutulugin ng konsensya niya kapag may nangyari sa mag-ina. Sige, pupuntahan kita. Huwag kang aalis kung nasan ka man. Sabi niya. Sakto naman at wala doon si Jack kaya naman nagbili na lamang siya sa kanilang katulong. Manang, kapag naghanap po sa akin si Jack, pakisabi na lang na may binili lang ako sandali sa labas. Pagsisinungaling niya at sumagot naman ang matanda. Ay opo, sige ma'am. Pagkaalis ni Chloe ay halos paliparin niya ng kanyang sasakyan. Blanco na nga ang isip niya ngayon at ang tanging gusto na lamang niya ay ang mailigtas na si Belinda at ang baby nila sa mga kamay ni Leandro. Alam niyang panibagong kasalanan na naman ito kay Jack ngunit wala na siyang ibang pamimilian dahil buhay na ng mag-ina ang nakataya. Nang makarating si Chloe sa kondo, ay kaagad siyang nagtungo sa unit ni Leandro. Belinda? Belinda, nandito na ako. Sigaw niya sa labas ng pintuan. Ilang sandali pa ay bumukas na rin ang pinto. Leandro, sabit ni Chloe na nanlalaki mga mata. Dire-diretso lang siyang pumasok sa loob upang hanapin si Belinda. Habang si Leandro naman ay gulat na gulat nang makita doon si Chloe. Chloe! Chloe, I'm glad you're here. Sabi ko na nga be. Sabi ko na nga ba na mahal mo pa rin ako? Gusto mo bang ituloy na natin ang ating kasal? I will marry you now. Wika ni Leandro at hinawakan ng kamay ng babae. Bitawan mo nga ako. Nasaan si na Belinda? Alam mo buntis siya pero sinasaktan mo pa rin siya. Wala kang kwentang tao. Belinda? Belinda, lumabas ka na. Nandito na ako. Sigaw ni Chloe sa loob. Nagsalubong naman ang dalawang kinay ni Leandro at nagtataka sa inaasta ni Chloe. What are you talking about? Mag-isa lang ako dito. At wala rito si Belinda. Sagot naman ni Leandro. Doon ay kinutuban na rin ng masama si Chloe. Posibleng frame up lamang ito at ramdam niya na may kasunod pa ito. What do you mean? Wala siya dito? Kakatawag lang sa akin ni Belinda at humihingi siya ng tulong sa akin. Kaya ako nandito. Nasaan siya? Nagtatakang tanong naman ni Chloe. Napahigik naman si Leandro at napailing-iling. Napatingin din si Chloe sa mga bote ng alak na nakatubas sa may mesa at tinala niya na kanina pa itong nagiinom kaya lasing na ito ngayon at tila wala pa sa sarili. She fooled you. Wala sila rito. Nandun siya sa bahay. At kakatapos lang naming mag-away kaya umalis ako at nagpunta dito. Paliwanag naman ni Leandro. Sa puntong yon ay napagpasyahan na rin ni Chloe na umalis na at hindi na magtagal pa doon. Kung ganun, wala nang dahilan para manatili ako rito. I'm leaving. Tatalikod na sana siya nang perasahan niyang itinulak at inihiga ni Leandro sa may malawak na sofa. At sino may sabi sa'yong papayagan kitang umalis? You will stay here with me. Dito ka lang sa piling ko. Ulitin natin yung mga ginagawa natin. Miss na kita. I miss your body. I miss you so much, Chloe. I promise na mas magiging mabuting nobyo na ako sa'yo. Magpapakasal na tayo. Mamahalin kita ng sobra-sobra. Bumalik ka lang sa akin, please, Chloe. Wala na sa sariling sabi ni Leandro. Sabay niyakap na ang dalaga at pilit na hinuhubad ang suot nitong damit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Leandro. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa naman ni Chloe at halos sumigaw na siya doon. Napaiyak na rin siya dahil sa mali na naman niyang desisyon na muling maniwala sa magkasintahang sina Belinda at Leandro na parehong mga tuso. Ilang sandali pa ay bigla namang bumukas ang pinto at doon ay lumantad nga sa kanila si Belinda kasamang pinakamamahal ni Chloe na si Jack. Halos bumagsak ang mga balikat ni Jack nang makita niya sina Chloe at Leandro sa ganoong tagpo. Sinasabi ko na nga ba,
Mga taksil. Mga walang hiya kayo. Look, Jack. Yan bang ipinagmamalaki mo? Isang maduming babae? Ang totoo ay mahal pa nilang isa't isa. Binibilog lang yung ulo mo, Jack. Binibilog nila tayo pareho. Sigaw ni Belinda na pilit sinisira si Chloe kay Jack. Chloe? Mahinang sabit naman ni Jack. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Halos nakapatong nakasisilyado kay Chloe at nakababa na rin ang kabilang manggas ng damit na suot ng babae. Doon ay perasahan ng tumayo si Chloe at tumakbo papalapit kay Jack habang umiiyak na animo ay isang batang nagsusumbong. Sweetie, bitawan mo ako. Sweetie, let me explain. Lahat ng nakita mo, kagagawan lahat ni Belinda at ni Leandro. Gusto nila ako sirain sa'yo. Umiiyak niyang sabi kay Jack. Nakatitig lang sa kanyang lalaki. Doon ay pinasinungaling naman iyon ni Belinda. Sinungaling. Huling-huli ka na sa akto. Tapos magsisinungaling ka pa? Huwag ka nang tumanggi pa. Dahil hindi mo na mababago pa ang nakita namin. Kunwari ka pang nagbalik para maghigante. Pero ang totoo, ginamit mo lang sa Jack at ang yaman niya para muling mapalapit kay Leandro. Dahil ang plano niya naman talaga ay ang maagaw ang yaman ni Jack. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Pambibintang ni Belinda. Nakisabat na rin sa usapan si Leandro at sinang-ayunan ng asawa. She's right. Belinda's right. Si Chloe nagpunta dito para akitin ako. Pagsisinungaling niya. Lalo namang nakaramdam ng pagkamuhi si Chloe sa dalawa. Anong pinagsasasabi mo, Leandro? Alam mo ang totoong mga sinungaling kayo. Sigaw ni Chloe. Mamaya pa ay naglabas na rin ng baril si Leandro at saka itinutok kina Jack. At ngayon nandito na rin naman tayong lahat. Baka oras na rin para magkabawian na tayo ng ari-arian, Jack. Matalim na sabi ni Leandro kay Jack. Sa puntong yon ay parehong at marahan ng pinawi ni Chloe ang kanyang mga luha. Alam niyang dadating talaga sila sa ganitong pagkakataon na magkakaharap sila at sabik na siyang malaman ng totoo kung sino ba talaga si Leandro. Minsan niya nang inibig ngunit minsan na rin siyang tinangkang patayin. Kung sa inaakala mo na ginagawa ko ngayon ay babalik pa ako sa'yo, pues, diyan ka nagkakamali. Minahal kita, oo. Pero hindi mo malang tinumbasan yan. 10 taon mo akong pinagmukhang tanga. Ginamit at ginawang basura. Minahal kita. Minahal ka ng pamilya ko pero anong sinukli mo? Pinatay mo sila? Maging kami ni Jack ay tinangka mo pa rin patayin? Pero nagpauto pa rin ako sa'yo. Naniwala ako sa'yo. Kaya ngayon, deserve mo kung ano nangyayari sa'yo. Gusto kong mabulo ka sa bilangguan. Gusto kong makita kang nalulugmok. Gusto kong makita kang bumabagsak. At higit sa lahat, gusto kong masunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi ka na dapat nabubuhay pa dahil sa mga kasamaan mo. Isa kang kriminal. Isa kang mamamatay tao. At hindi malayong gawin mo rin to kay Belinda. Kinasusuklaman kita at ang buo mong pagkatao. Matapang na sabi naman ni Chloe habang pigil-pigil ang kanyang mga luha. At saka ano ka ba? Mas papaniwalaan ko si Chloe kaysa sa'yo, no? Kahit patayin mo kami dito, hindi ko na mababagong katotohanan na nagmamahalan kaming dalawa nitong si Chloe. Leandro Chavez, anak ng mga investors ng mga Domingo na nagsasabing kanilang Domingo Corporation? Oo, Chloe. Base sa mga nakalap kong impormasyon, ampon lang talaga siya ng mga Chavez. Kaya naman hindi niya yun maamin sa amin sa media. Bumalik siya para maghigante at kamkami ng yaman na hindi naman talaga kanila. Mali ang pinasok ng mga magulang mo sa utak mo tungkol sa mga Domingo. Niwala kang karapatan sa yaman ni na Chloe kaya sinasabi ko sa'yo, Leandro, mali ang ipinaglalaban mo. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, may pinapunta ako ngayong abogado rito. Dala-dalang mga dokumento na nagpapatunay na ang inaangkin mong kumpanya ay pagmamay-ari talaga ng pamilya ni Chloe. Pagmamay-ari ng mga Domingo. Pumasok na rin doon ang abogado at ilang mga pulis. Heto, para maniwala ka. Naging gahaman ng mga magulang mo at nangibabaw ang inggit sa kanilang mga puso. Kaya mali ang pinaunawa nila sa'yo. Pero kahit nalaman namin ang totoo, hindi mo pa rin mababagong katotohanan na ikaw ang punot dulo ng lahat ng to.
Isa kang kriminal na kumitil ng maraming buhay. At kabilang na doon ang mga Domingo. Kaya naman hindi namin to mapapalampas. Mabilis namang lumapit ang mga pulis at saka mabilis ang naagaw ang baril na hawak ni Leandro. Habang si Belinda naman ay nakatulala pa rin sa mga nangyayari. Jack, mahinang sabit ni Chloe at humarap naman sa kanya si Jack at pinaramdam kay Chloe na nobya niya nga ngayon na magkakampi sila at hindi niya iiwan ang babae. Chloe, don't worry. Everything will be alright. Hawak na sila ng mga pulis. Let's go. Sabi pa niya. Aalis na sana sila nang sandaling huminto si Chloe. Sandali lang, sabi niya. Ayoko umalis dito na may pagdududa ka sa akin, Jack. Na may pagdududa sa pagmamahal ko. Dagdag niya tsaka tumingin kay Jack. Kinuha niya ang kanyang phone tsaka pinarinig niya sa lahat ang naging pag-uusap nila kanina ni Belinda bago siya pumunta dito sa kondo. Wala ngang kamalay-malay itong si Belinda na nai-record pala ni Chloe ang naging pag-uusap nila kanina. Doon ay maririnig na si Belinda talagang may kagagawa ng lahat na to at siyang nag-frame up sa kanilang tatlo. Eto, ni-record ko ang pag-uusap namin kanina ni Belinda. At siguro naman malinaw na sa inyo na wala akong alam sa palabas yung dalawa. Matapang na sabi ni Chloe. Nagbago naman ang timpla ng mukha ni Jack na parang hindi nagustuhan ang nangyari. Hindi ko to mapapalampas. Mananagot ang dapat managot. Mariin niyang sabi. Bigla namang umamo si Belinda at muling nagmakaawa kay Chloe at sa mga pulis. Chloe, please. Sabi niya. Sweetie, you decide kung anong gagawin natin sa kanila. Sabi naman ni Jack at pinaubaya ng desisyon kay Chloe. Kahit naging masamang tao ako, may kabutihan pa rin naman natitira sa puso ko. Danas ko at alam kong pakiramdam na mawala ng magulang. At iyon ang ayoko mangyari sa anak ninyo. Kaya kung ano man ang nagawa niyo sa akin, Diyos na lang bahalang magparusa sa inyo. Let's go, Jack. Sagot ni Chloe at tuluyan na silang umalis ni Jack. Naiwan naman doon si Leandro na hindi nakapagsalita habang nakatingin pa rin sa mga dokumentong ibinigay ni Jack, habang si Belinda naman ay sising-sisi sa kanilang mga nagawa, maging ang kanilang mga anak ay ginamit nila para lang sa kanilang mga sariling kapakanan. Makalipas ang ilang araw, ay naging mapayapa na rin ang buhay ni Jack at Chloe. Naikulong na si Leandro sa patong-patong na kaso at pinatawan na ng panghabang buhay na pagkakakulong, habang si Belinda naman ay lumipad ng Europa at tuluyan ang nakipaghiwalay kay Leandro. Magpaganon pa man ay pinili niya nang maipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis kahit pa kinasusuklaman niya ang ama ng batang ito, dahil para sa kanya, tama naman si Chloe na wala namang kasalanan ng bata sa naging kasalanan ng ama nito. Humingi na rin siya ng tawad kay Chloe at napatawad na rin naman siya ng babae. Nabawi na rin ni Chloe ang kanilang kumpanya at ang iba pang mga ari-arian na inangkin ni Leandro, at nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang pamilya sa tulong sa kanya ni Jack. Habang sila naman ni Jack ay going stronger na at naghahanda na sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Tototohanin na rin nila ang kanilang pagiging mag-asawa at sisiguraduhin na wala nang magiging hadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa. Sweetie, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Chloe kay Jack. Naroon sila sa may terrace ng kanilang kwarto at nagpapahangin. May iniisip lang ako, sweetie. Tugon naman ni Jack. Nilapitan na rin siya ni Chloe at niyakap sa likod. Ano naman yun? Pwede ko bang malaman? Aniya. Dahil sa mga nangyari nung nakaraan, ang dami kong napagtanto. Panimulaan ni Jack. Tulad ng hindi ko kayang mawala ka sa buhay mo. I couldn't imagine myself watching you with another man. At sa'yo ko lang ito naramdaman. Sabi nila I'm a strong man. Powerful. Kabaligtaran ng tunay na personalidad ko noong duwag at torpe. Pero bigla akong tumiklop nung makita ko kayo ni Leandro. You are my strength, Chloe. And you're also my weakness. Natakot ako nun. Parang biglang nawala ang tapang ko. I love you so much, Chloe. Please don't leave me. Okay? Maluhaluhang pagtatapat ni Jack. Bahagya naman na pangiti si Chloe at humarap sa lalaki. Bakit naman kita iiwan? Bakit mo naman naisip yan?
Ikaw ang nagparamdam ng halaga ko, Jack. Ikaw ang nagparamdam sa akin na karapat-dapat din ako mahalin. Sa'yo ko naramdaman ng tunay na pagmamahal at respeto. Patawarin mo rin ako kasi alam ko nasaktan kita. Dahil napasobra yatang paghihigante. Pag-aakit ko kay Leandro para lamang mahulog siya sa bitag. Patawarin mo ako. At maraming salamat dahil tinanggap mo ako ng buong buo. I love you, Jack. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay. Sagot ni Chloe at tanging halik na lamang ang isinukle ng lalaki. Matapos lahat ng nangyari, lahat ng pagsubok na sumubok sa kanilang tiwala at pagmamahal sa isa't isa, bandang huli ay sisimbahan na rin sila magtatapos at mangangako ng kanilang pagmamahalan. And you may now kiss your bride, sabi pa ng pare. Marahan namang itinaas si Jack ang suot na belo sa ulo ni Chloe tsaka doon ay marahan ang hinalikan ang labi ng babae. Ilang segundo rin yon tsaka niyakap na nila ang isa't isa. Sabay-sabay namang nagsigawan ng mga guests. Isa pa! Isa pa! Sigaw nila. Napatawa naman ng dalawa. Oh, isa pa raw, sabi naman ni Jack. Aba, walang problema, sagot naman ni Chloe at saka muling hinalikan ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay nasundan ng isa pang blessing ang pagsasama ni na Chloe at Jack. Dahil ngayon ay nagdadalang tao na si Chloe. Nakukumpleto na hindi lang sa kanilang pagkatao kundi kukumpleto sa kanilang pamilya. At para rin magkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan ni Chloe ay muli siya nagtungo sa kulungan kung saan nakapiit si Leandro upang sabihin na ang kanyang mga saloobin. Leandro, paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang pagtangkaan ng buhay ko? Hindi mo ba ako minahal, ha, Leandro? Umiyak na tanong ni Chloe sa kanyang dating nobyo, na ngayon ay mahigpit nang nakahawak sa rehas ng kulungan na kanyang kinaroroonan. Minahal? Hindi, Chloe. Kailanman hindi ko magagawang mahalin ang anak ng mga taong pumatay sa aking pamilya. Hinding-hindi, Chloe. Akala ko nga nitong pahuli, kababaliwan na lang kita. Pero mabuti na lang pala at hindi. Dahil katulad ka rin ng mga magulang mo, tuso at walang kwenta. Mga duwag. Nanilisik pa ang mga titig ni Leandro sa mga mata ni Chloe at walang mababakas doon ni Katiting na pagsisisi. Ngunit sa loob-loob niya ay nasasabi lang niya iyon dahil hindi niya matatanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi niya matatanggap na mapapagbagsak nga siya ni Chloe. Kahit tunay na nagugustuhan niya na ito ng pahuli, hindi niya pwedeng aminin kaya binawi niya lahat ito para hindi na muling mayapakan ang kanyang prinsipyo bilang isang lalaki. Lalong tumulo ang mga luha ni Chloe sa sinabi niya ni Leandro. Napakasakit nun para sa kanya na malamang sa ilang taon nila magkarelasyon ni Leandro ay hindi man lang pala siya minahal nito, kundi paghihiganti lamang ang laman ng puso ng lalaki. Alam ko naging masama sa iyong pamilya mo. Ang mga magulang ko, Leandro. Pero magpagganon pa man, hindi yun sapat na dahilan para sa akin mo ibuhos sa mga naging kasalanan nila. Kasalanan ng magulang ay kasalanan din ng anak, Chloe. Itatak mo yan sa kokote mo. Nauunawaan kong pinanghuhugutan ng galit mo. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad para mapatawad mo kaagad kami. Kahit na wala naman kami talagang kasalanan sa'yo. Pero siguro naman ay amanas na tayo dahil pinatay mo na rin ang mga magulang ko. At wala na rin saysay pang paghingi ng patawad dahil pareho na tayo nawalan ngayon. Kung hindi mo pa rin ako o kami mapatawad, ako pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita, Leandro. Pero pamula sa araw na to, ayaw na kitang makita. Kakalimutan na kita. At kakalimutan ko na minsan kitang minahal at minsan ang naging bahagi ng buhay ko. Wala kang pinagsisisihan sa mga nagawa mo? Pwes labis ako nagsisisi kung bakit pa ako nagpaloko sa'yo. And now, you'll pay the price. Pagtalikod ni Chloe saka pa lang siya nakaramdam ng kaalwanan. Kaalwanan na sa wakas ay nakalaya na rin siya sa isang relasyon na buong buhay niya ay isang malaking kalokohan lang pala. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Marami namang nawala at nagsakripisyo ng buhay katulad ng mga magulang niya ngayon, ay may isang tao na hindi niya rin hahayaan pa na mawala sa kanya. Si Jack.
Labis ang pasasalamat ngayon ni Chloe dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking tunay na magmamahal at magbibigay ng respeto sa kanya sa katauhan ni Jack. Sa dami ng kanyang mga pinagdaanan na halos karamihan talaga doon ay masasama, isa lamang ang kanyang natutunan, na huwag ibigay ang 100% ng pagmamahal para lamang sa isang tao na hindi naman kayang suklian yon ng katulad ng ibibigay niya, kundi bagkos ay magtira pa rin para sa sarili. Dahil hindi ibang tao makakabuo mismo ng ating pagkatao kundi ang ating mga sarili rin mismo. At sa kaso ni Chloe, malaking naging tulong ni Jack para muling mahalin at pahalagahan ni Chloe ang kanyang sarili at ngayon ay unti-unti na rin nakakabawi. Makalipas din ang 9 na buwan ay nailuwal na rin ni Chloe ang kanilang anak ni Jack na si Baby Mary. Malusog na malusog nga ito at hindi ipinagkakailang kamukhang kamukha iyon ni Jack. Lahat ng pag-ibig ay talagang sinusubok ng panahon. Sa tamang panahon ay may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba dahil may mga bagay sa mundo na hindi kayang baguhin ng panahon pero kayang ayusin kapag nabigyan ng pagkakataon. At gano'n nga ang nangyari kina Jack at Chloe. Sinubok pa ng panahon ang kanilang relasyon at pagsasama, ngunit bandang huli ay tanging pag-ibig pa rin nila ang nagpabalik sa kanilang dalawa sa piling ng isa't isa. Sa ating paglalakbay sa mundong tinatawag nating pag-ibig, may mga sandaling ang tanging nais lamang natin ay ang makitang masayang ngiti ng taong pinakamamahal natin. Yung masilayan ng ating inspirasyon na nagre-reflect sa ating buong pagkatao. Yung tipong sa simpleng kurap ng kanilang mga mata, sa munting nguti na gumuhit sa kanilang labi, ay sapat na upang mawala ang lahat ng ating isipin, pangamba sa ating buhay. Parang isang mahika. Hindi, mahika talaga na unti-unti na lamang mahuhulog sa spell ng bawat isa. Yung kanyang kilig, ang kanyang ngiti, nagiging pampalubag loob sa atin. Isang silent agreement ng lahat ay nasa ayos lang basta't kasama at masaya siya. Ganyan gumalaw ang pag-ibig. Ganyan kumilos si Cupido. Kahit na matagal ng panahon kayong nagkalayo. Kumpara talaga kayo sa isa't isa, ay ibabalik pa rin kayo ng tadhana sa unang araw na tumibok ang inyong mga puso para sa inyong dalawa. Kung may uulitin man ako sa buhay ko, iyon ay gusto kong ulitin yung araw na nakilala kita, Chloe. Kahit paulit-ulit, kahit araw-araw, kahit walang katapusan. Dahil yung araw-araw na yon ang nagbigay sa akin ng dahilan para mahanap ko yung katapangan at kalakasan ng loob na ipagtapat sa iyo ang tunay na damdamin ko. Para magtagumpay at para mangarap. Isang tao lamang nagbigay sa akin ng dahilan at walang iba kundi ikaw. Sabi ni Jack, ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na basta ka nalang mawawala sa akin. Alam mo ang napagtanto ko, Jack? The only way to know if someone truly loves you is when after you've turned him down, you see him rise from the fall, walk up to you, but still say kung gaano kanyang kamahal at pinahahalagahan. Higit pa sa mga ginawa niya dati. You, Jack, you are the true definition of love. Mahal na mahal kita. At ikaw lamang mamahalin ko sa habang buhay. Sabi naman ni Chloe. Tunay nga na kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Hindi nagwawagi ang mapagtanim ng sama ng loob sa taong may mabuting puso at purong intensyon. Dahil bandang huli, nananatili pa rin ang dalawang pusong nagmamahalan at tunay na nagwawagi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!